araw mga ka-5-9 Madlang people. So welcome back to my channel. So today i-discuss natin yung how to make monthly disposition report or MDR. Ito ay ginagawa ng security agency providers. Monthly disposition report, ito kasi yung records and data ng mga security personnel ng lahat ng agency, including yung client nila, may ilang client sila, firearms, no, personnels, and then yung security license and SBR license. No. Bago natin i-explain, please subscribe, mag-like, and mag-share dito sa channel na to. And then doon sa mga taga-subaybay ng channel na to, mega love shoutout sa inyo. At din doon sa mga magsusubscribe pa lang in advance, maraming salamat din sa inyo. Doon sa mga colleagues natin na nagpapa-shoutout, no, on my next video i-shoutout ko kayo. Ang video na to is tapos na kasi bago ko nabasa yung mga pangalan nyo. Okay? So again, please sit back, pakinggan itong vlogs na to on how to make the monthly disposition report. Again, ang laman ng monthly disposition report na to is that yung data ng personnel ng isang security agency or providers. No? So ano ba yung format na nire-required ni PNP SUSIA? No? So of course, number one, ang headings ng agency. No? For example, yung agency mo is BLG ba? Parang totoo, no? So sana magkatotoo. Bobby Lubrico Gardusi Security Agency, no? And then yung address niya kung saan naka-registered yung agency mo. And then of course, kailangan mayroong telephone number, lot number, and then yung expired date ng license mo or license ng security agency. Yan yung number one. So next is that yung 2, for example 2, and then PNP SUSIA, and then subject is that monthly disposition report, and then kung anong date, no? For example, this month, palagay natin November, so ilagay mo yung November doon, November 30, 2021. Ang nakalagay dito is that submitted herewith is the disposition of the client, and then guards, firearms for the month of November. Ganyan. No, and then number of clients, number 1 yan. And then number of guards, o ilan ba yung number ng guards mo? And then number of security officer. Kaya mga security officer natin dyan or agency, pag nag-inspection si SUSIA, hindi mo pwedeng i-deny kung ilan yung personnel mo doon sa detachment na yon dahil nagsasubmit kayo ng monthly disposition report. Kaya magugulat ka na lang kahit sabihin ng DC mo, ay ang DC dito si blank, ay malalaman ng SUSIA yan. Dahil mayroon silang hawak na report coming from your agency. Kaya hindi tayo pwedeng magsinungaling sa SUSIA dahil nagpo-forward ng monthly disposition report yung agency nyo, no? Again, number of firearms, no? So for example, no, light weapons and then small arms, no? So ano ba yung mga light weapons mo? So M16, mga ganyan. May AK-47 ba kayo? Ganyan, no? Small firearms, nabilong dito yung 9mm, no? 38, 12 gauge shotgun. So ganun yung sample nya. And then so total nya, no? So total ng firearms nyo, so, per detachment yan or per client, no? For example, sa isang client nyo is mayroon kayong 100 firearms, so ilagay mo dapat magre-reflect yan dyan. Okay? So punta tayo ngayon dito sa pinaka content nya, no? So ang number 1 dito, so sundan nyo na lang para at least marunong kayong gumawa ng monthly disposition report. Nung sa agency pa ako as operation officer, no, ginagawa ko to monthly disposition report, tapos pinapo-forward namin doon sa SUSIA. So unang column, for example, gawa kayo ng column, no?
Ang unang column kasi dapat yung client address and contact number, no? Kung may 1,000 client ka, yan yung number 1 na sa unang column mo. So ano yung client mo? Address and then contact number. So yan lang yung ilalagay mo. And then name of guards, no? Ilang security personnel ang mayroon ka. For example, ang security personnel mo is that 300 or more than 300 to 400, 3 to 400. So ilagay mo yon, alphabetical dapat, no? So number 1, blank 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 hanggang matapos mo yung 400. And then in a third column, ilagay mo yung educational attainment. Ano bang natapos ng mga security personnel mo? College grad ba? High school grad ba? Or college level? So dapat ganun yung nakalagay dito sa educational attainment ng monthly disposition report mo. So next one is that the license number and then yung expired date. Pang ilang column yon? 1, 2, 3, pang-apat na column siya. For example, si number 1 is si Juan Tamad. Ang ilagay mo dyan, ang license number niya is ganito. Expired date, no? Kung kailan sa mag-expired. So, ganun yung laman ng monthly disposition report. Now, kung SBR yung license niya, so ilagay mo lang SBR number. Kung 6 na column, ilagay mo na yung SSS number nila. No? So, malaman pa rin ng SOSYA yan. No? Parang data, ano nga to eh? Data records ng personnels nyo and then the client. No? So, SSS number. Ilagay mo din dito sa monthly disposition report mo. And then, firearms. Now, firearms issued based on the duty detail order. Dapat ganun nakalagay doon. So, una-una dito, kind, no? For example, anong firearms yan? Palagay mo shotgun, 38, yun yung kind niya. And then, make. Sino bang gumawa? Firearms factory, no? And then, the serial number, no? Sa firearms, tandaan nyo ha, dapat nakalagay firearms issued based on DDO. Dahil pag nag-inspection si SACSD or SOSYA, tapos hindi naka-base sa DDO yung in-issue mo doon, ay patay ka, no? Magka-violation kayo niyan. So, under sa firearms, kind, make, and serial number. Okay? And then, mayroon pa insurance policy, no? For number, tapos yung amount. Okay? So, yun ang laman ng monthly disposition report. Okay? So, then mayroon din sa pinaka last page nyo, nakalagay dito kung ilan yung officers mo, no? For example, list of officers and their respective designations, no? Names of officers, ganyan. For example, si blank 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 blank, designation niya is area commander o area commander sa lugar, no? So, and then address, anong home address niya, no? Kailangan mo din nilagay yun. Walang contact number yung bahay nila, di yung mobile number nilang dala-dala. Sa last page, of course, lagyan mo na kung sino yung nag-prepared, no? For example, sa operation staff mo, admin, siya yung nag-prepared, siya yung ilalagay mo. And then, approved by kung sino yung licensee ng agency mo. Mostly, ang owner naman, yung owner ng agency, hindi nagpo-front yun eh. Nag-appoint ng licensee yun. For example, depende sa kanya kung sino yung most trusted personnel niya. So, yun yung i-appoint niya as licensee. Pwedeng HR manager, no? Pwedeng HR director, parang representative niya yun. So, yun yung licensee niya. And then, wag nyo din kalimutan na i-notary itong monthly disposition legal yung documents na isi-send nyo sa SOSYA or PNP SOSYA or SACSD. Alright, so again, ladies and gentlemen, officers natin from agencies, no? So sana nakukuha na naman kayo ng idea on how to make the monthly disposition report and then kung gaano ka-important itong monthly disposition report sa isang agency, no?
So, nire-required sila ng SOSYA nito. Ang purpose naman is parang makulik lahat ng SOSYA yung data, no, o yung mga personnel ng agency, no. So, madali lang sa kanila. Halimbawa, kung anong agency yan, titingnan natin dito sa monthly disposition report na pina-forward nila. Under pala sa kanila itong tao na to. So, kung mag-conduct ng investigations, no, mayroon na kaagad silang source of information. Kaya yung mga security personnel natin, wala kayong kawala, no, pag under kayo ng agency, dahil ang pangalan nyo is naka-forward yan doon sa SOSYA. Okay? So, hanggang dito na lang, madlang people. Mga 5'9" natin dyan, mga security officers natin dyan, mga agency owners, operators, no? So, sa mga nagtatanong kung kung paano gumawa ng monthly disposition report, itong video na to is para sa inyo. Alright, so kung nagustuhan tong video na to, mag-like, mag-subscribe, no? And then mag-share and mag-comment. Kung mayroong gustong topic na i-discuss, mag-request lang, and then gagawin natin. Alright, hanggang dito na lang. I'll be out and I'll be back for another interesting topic. Bye bye!